Naging target ang pamilya Trump matapos magsimula ang sunod-sunod na protesta mula sa matinding kaliwa at mga radikal na atakeng politikal laban sa mga proyektong konektado kina Jared Kushner at Ivanka Trump sa labas ng Estados Unidos. Ngayong Biyernes, 5 ng Hunyo, 2026. Lalong lumakas ang usapin dahil pinipilit ng mga kontra kay Trump na pabagsakin ang mga pribadong pamumuhunan sa ibang bansa at gipitin ng mga negosyong konektado sa kanya sa Belgrado, Australia at Georgia. Hindi lang resort, isla o proyekto ang tinatarget ng pag-atake. Tinututok nito kay Trump ang global na impluwensya ng pamilya at mga pintong binuksan ng kaalyado ng presidente sa mahahalagang reyon. Ano ang nais nilang sirain? Bakit na yun lang nagsimula ang boycott? Paano ginagawa ng kaliwa na iskandalo ang pamumuhunan? Ikwento ko lahat sa'yo. Kung gusto mo ng diretsong content, mag-subscribe na dahil araw-araw may ganitong video dito. Ang pressure ay nasa Albania, kung saan ang proyektong panturismo na konektado sa affinity partners ni Jared Kushner ay nagdulot ng protesta sa Tirana at baybaying rehiyon malapit sa Bidyosa, Narta. Kasama sa proyekto ang isang isla sa Mediterranean at isang sensitibong bahagi ng baybayin na may layuning paunlarin ng turismo, lumikan ng mga trabaho at magpasok ng kapital o pamumuhunan. Ayon sa lokal na oposisyon at environmentalist, natatakot silang masira ang mga likas na lugar, ibon, pag-ong at mga napreserbang dalampasigan. Mabilis namang lumipat ang kilusan mula sa isyong pangkalikasan tungo sa direktang pag-atake sa pamilya Trump. Sina Jared Kushner at Ivanka Trump ang naging mukha ng kaso dahil bumisita sila sa rehiyon. Nagsalita ng publiko tungkol sa potensyal ng proyekto at inilahad ang ideya bilang isang mataas na uri ng pagbabago. Ginamit ng mga balitang kontra kay Trump ang pahayag na yon para palabasin na gusto ng pamilya ang kinin ang buong isla. Mula noon, pumasok na sa eksena ang salitang boycott. Lumabas ang mga nagpoprotesta sa kalsada, nagsulputan ang mga placard at tumaas ang pressure kay punong ministro Ed Heimer. At ang pangalan ni Trump ang naging pangunahing target ng isang kampanya na naghahalo ng issue sa kalikasan, politika sa loob ng Albania at ideological na pagtutol sa presidente ng Estados Unidos. Diyan na lumalabas ang operasyong pampolitika. Bago pa maglabas ng pinal na ulat o ebidensya ang mga autoridad tungkol sa kalikasan at krimen laban sa pamilya Trump, napagpasyahan na ng kaliwa ang hatol. Para sa kanila, kapag Trump ang apelido, korupsyon na agad, pribadong pamumuhunan, pagnanakaw, marangyang turismo, pagkasira. Kapag may diplomasya na hindi ayon sa tradisyonal na paraan, nagiging salungatan ng interes ito. Ang layunin ay hindi talakayin ang proyekto ng seryoso. Layunin nitong iugnay kay Trump ang ideya na hindi siya pwedeng magtayo, makipagnegosasyon, mamuhunan o magkaroon ng impluensya saan man sa mundo. Ang kaso ng Belgrado ay napasama rin sa parehong sistema. Sa Serbia, nasangkot si Kushner sa isang proyekto para gawing isang marangyang lugar ang dating military complex. Ang plano ay humarap sa mga protesta, legal na katanungan at sa huli ay naantala matapos ang mga alegasyong kinasasangkutan ng mga lokal na opisyal. Tawing nasasangkot si Trump sa malaking proyekto. Nagkakaisa ang mga grupo, politiko, aktivista at ilang lokal na opisyal para lumika ng gastos, harangin ang permit, magpakalat ng balita at i-pressure ang mga mamumuhunan. Sa Australia, ginawa ring bala ang pagkansela ng proyektong may tatak na Trump. Sabi ng developer, naging toxic na ang pangalan ni Trump kaya tinanggal nila ang tatak ng proyekto. Ayon sa anti-Trump media, patunay ito ng global na pagtanggi sa kanya. Para sa mas kalmadong tumitingin, ipinapakita nito kung paano ang digmaang kultural laban kay Trump ay lumabas sa eleksyon at umabot sa merkado. Hindi lang isang kandidatura ang target. Kasama rito ang pangalan, tatak, mga anak, manugang, kasosyo at kahit anong kumpanyang pumapayag mapalapit sa grupong pampulitikang yon. Lumilitaw din ang Georgia sa larangang ito dahil may mga bagong proyektong konektado kay Trump na umuusbong sa gitna ng isang tensyonadong kalagayang pampulitika. Sa Estados Unidos, umigting ang pag-atake nang tanungin si Marco Rubio sa Kongreso tungkol kina Jared Kushner at Steve Witkoff. Pinilit ng mga demokratiko si Rubio. Gamit ang parata ng conflict of interest, binanggit ang dayuhang pamumuhunan, pondo mula gitnang silangan at presensya ni Kushner at Witkoff sa sensitibong usapan ng panlabas na politika.
Malinaw ang layunin. Ilagay ang kalihim ng Estado sa isang pampublikong bitag at ipahiwatig na ipinasa ni Trump ang diplomasya ng Amerika sa mga negosyanteng malapit sa kanyang pamilya. Hindi binigay ni Rubio ang kwento na gusto ng kaliwa. Ayon sa kanya, walang ebidensya na nagdesisyon si Witkoff para sa pansariling kapakinabangan at sa mga pakikisalamuhan niya, ang opisyal ay tila nagsisilbi para sa Estados Unidos. Nainis ang iba sa sagot dahil nabasag ang palabas ng pagdinig. Inihanda ang pagtatanong para magmukhang live na paghatol, pero humiling si Rubio ng konkretong ebidensya, hindi lang politikal na hinala. Pumasok ang isyu ng Iran bilang isa pang pagtatangka ng paninira. Sinabi ng kaliwa na sina Kushner at Witkoff ay parang tinatrato ang nuclear na krisis na negosyo lang sa real estate. Iba ang pampublikong posisyon ni Rubio. Sabi niya dapat nakadepende sa pagtigil ng aktibidad nuklear ng Iran ang pag-alis ng parusa. Binabago nito ang sentro ng kwento. Hindi sinusuko ni Trump ang laban. Patuloy ang White House sa paglalagay ng pressure, gumagamit ng alternatibong mga channel, sinusubukan ang mga pagbubukas at nililinaw na hindi makakakuha ng benepisyo ang rehimen ng Iran kung hindi ito susuko sa pangunahing issue. Mahalaga ito dahil ang kaliwa ay laging inihahambing sa nuclear deal ni Obama na para bang iyon ang perpekto at si Trump ang sumira sa magandang solusyon. Palaging itinuring ni Trump ang Iran bilang seryosong banta, hindi mapagkakatiwala ang kapartner at hindi lang siya umaasa sa tradisyonal na diplomasya. Yung magaling magsalita, pumipirma ng papel, pero malalaman mo na lang na patuloy pa rin pala ang kalaban sa ilalim ng mesa. Si Trump ay gumagamit ng militar na presyon, parusa, indirect na negosasyon at tagapamagitan na diplomatiko, ito mismo ang ikinaiinis ng Washington. Nag-ugat ang pandaigdigang boycott laban sa pamilya Trump sa pagkairita na ito. Hindi matanggap ng kaliwa na makita ang mga kaalyado ni Trump na umiikot sa mga mamumuhunan, gobyerno at mga internasyonal na negosasyon. Gusto nilang manatiling hiwalay, dinidemonya at natatakot ang bawat republikano na lumantad, kaya hindi tumitigil ang kampanya ng proyekto ng Albania. Sinusubukan niyang umatake laban sa tatak na Trump, laban sa affinity partners, laban kay Witkoff, laban kay Rubio at laban sa kahit anong banyagang gobyerno na pumapayag makipagnegosasyon sa grupong ito. Lumabas din ang parehong pattern sa ibang larangan. Pinipilit ang mga kumpanyang konektado sa kanan at tinatakot ang mga bankero at mamumuhunan. Ang mga konserbatibong content creator ay binuboykot. Ang mga plataforma ay pinipilit na mag-censor. Ngayon, ginagamit na rin ito sa mga internasyonal na proyekto ng pamilya Trump. Simple lang, kung di nila mapigilan si Trump mamuno, gusto nilang pigilan kahit sinumang konektado sa kanya na magkaroon ng pampublikong buhay, negosyo o internasyonal na impluensya. Pero malinaw din ang kabilang panig ng kwento. Si Trump ay patuloy na umaakit ng kapital, nagdudulot ng internasyonal na reaksyon at nakakainis sa kaliwa dahil nananatiling malakas kahit lading inaatake. Ito ay isang pampolitika, pang-ekonomiya at diplomatiko na network na di nagawang sirain ng kaliwa. Ako si Milson Alves, internacionalista. Ang layunin ko ay bigyan ka ng totoong impormasyon araw-araw. Tingnan ang news links sa video description. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.